Sinabi ni Israel sa kanyang anak na si Jose, "Ang Diyos ng iyong ama ay tutulong sa inyo, nang makapangyarihan sa lahat na magpapala sa inyo, pagpapala ng langit mula sa itaas." Bago bumaba ang pagpapala ng Diyos, ito ay nakabitin sa langit at mula roon ito ay bumababa sa atin. Sinabi ng Diyos na pagpapalain niya tayo kapag tayo ay sumusunod sa kanyang salita. Bubuksan ng Panginoon para sa inyo ang kanyang kamalig na punong-puno, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Dito ay inilarawan ng Diyos ang langit na kanyang kamalig na punong-puno ng pagpapala na bumababa upang tayo ay pagpalain. Sinabi ni Apostol Pablo, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan." Ang bawat pagpapalang espiritual ay nasa sangkalangitan at sa takdang oras ay ibinababa ng Diyos sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't ang kanyang biyaya ay ipinaloob ng Diyos sa kanyang salita. Napakahalaga na tayo ay makinig ng salita ng Diyos dahil ito ang lumilikha sa atin ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay gaya ng ulan o ng niyebe na nakabitin sa langit, na sa takdang oras ay kanyang pinabababa. Kung paanong ang ulan at ang niyebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ang pinakadakilang biyaya ng Diyos ay ang kaligtasan na ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan, muli niyang binuhay at iniakyat sa kanyang kanan sa langit. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay pinlano na niya noong una pa para sa ating ikabubuti. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Napakahalaga para sa Diyos na isakatuparan ng kanyang plano para sa atin, kung kaya't siya ay tumawag ng kanyang mga mangangaral para ipahayag ang kanyang salita sa mga makasalanan upang sila ay sumampalataya at maligtas. Tinawag niya si Jeremias na ipangaral ang kanyang salita kahit noong siya ay hindi pa handa. Sinabi ni Jeremias, "Ngayon ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita, at bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga.
hinirang kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y isang kabataan, sapagkat saan man kita suguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasabihin mo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito inilagay ko ang aking salita sa iyong bibig. Nasaksihan ang bantay ng bilangguan kung saan niya ikinulong sina Pablo at Silas, na sila ay umawit ng papuri at nanalangin noong gabi. Lumindol at ang mga pintuan ng bilangguan ay nabuksan. Sa akala ng bantay ay nakatakas ang mga bilanggo, kaya't tinangka niya na magpakamatay. Ngunit pinigil siya ni na Pablo at sinabing sila ay naroroon pa rin. Kaya't nagtanong ang bantay kina Pablo, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos na ibaba mula sa langit ang biyaya ng kaligtasan kung kaya't ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at siya mismo ay nangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ginawa niya ito kahit sa mga batang musmos sa paraan ng pagtanggap, pagbuhat at pagyakap sa kanila. Nang ang mga bata ay sawayin ng mga alagad, ito ay ikinagalit ng Panginoong Hesus. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito na uukol ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang biyaya ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan at ang kasaganaan nito na nasa Panginoong Hesus, ay laan na ibaba ng Espiritu Santo sa mga makasalanan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag nating salungatin o hadlangan ito. Sa